Kinumpirma ni Senador Jamby Madrigal ang napabalitang away sa kanilang angkan bunsod ng paghahabol niya sa mana ng kanyang nasirang tiyahin. Nagpapatrol, Linda Humilla. Tila may premonisyon ang socialite na si Chito Madrigal Colliantes na pagkakaguluhan ng mga kamag-anak ang tinatayang bilyong piso niyang kayamanan. Kaya bago pa man pumanaw si Colliantes noong Marso 24, gumawa na siya ng last will and testament para ihabilin at ipamana ang kanyang kayamanan at ari-arian. Pero bigo si Colliantes sa hangarin dahil naghahabol ang pamangkin na si Senadora Jamby Madrigal. Hindi kasi napamanahan si Jamby samantalang 40% ng di pa nakukwentang residuary estate ang napunta sa atin niyang si Chuchu Madrigal Eduque. Ang issue dito, hustisya at prinsipyo. Hindi pera ang habol ko dito. Sabi sa mga ulat, hindi na pinamanahan si Jamby dahil ginastosan na ni Colliantes ang pagtakbo niya bilang senador, una noong 2001 at pangalawa noong 2004. Pero sabi ng veteranong abogado na si Senador Juan Ponce Enrile, malabong makapaghabol si Jamby dahil hindi naman siya anak o asawa ng namatay na siya lang may karapatan sa batas. Unless the civil code was changed, I don't know. I think she will lose. Eh kung ayos siyang pamanahan ano magagawa mo? Sa ngayon, sabi ni Jamby, family affair pa muna ang away sa mana. Pero sa sandalian niyang maging public issue ito, ilalabas niya ang mga detalye, pati na kung magkano ang halagang pinag-aawayan. Kung malaman nyo yung katotohanan, it will be one of the biggest telenovelas. And you'll be there to know. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Bumalik na sa Vatican si Pope Benedict XVI matapos ang 6 na araw na pagbisita niya sa Estados Unidos. Bago lumisa, nagdaos ng misa ang Santo Papa sa Yankee Stadium na dinaluhan ng 57,000 katao. Kinikayat niya ang publiko na gamitin ang kalayaan para magbigay ng pag-asa sa mga darating na henerasyon. Mariin din kinundina ng Santo Papa ang abortion. Nauna rito nagsalita ang Santo Papa sa United Nations Security Council at binisita ang Ground Zero sa New York, kung saan binasbasan niya ang mga pamilya ng mga nasawi sa World Trade Center bombings. Sa Indiana naman, nagdiwang ng kaarawan ang tinaguri ang pinakamatandang tao sa buong mundo. Sa edad na 115 taon, hawak ni Edna Parker ang Guinness record bilang world's oldest living person. Isang dating guro si Parker na isinilang noong 1893. Ipinakita ni Angel Locsin kung bakit siya pa rin ang #1 magazine cover girl. Samantala, kakaibang katuparan man daw ang natamo ni Angel para sa kanyang ika-23 kaarawan. Nagpapatrol, Marita Mawal. Ang ganda ni Angel sa kanyang latest pictorial para sa Maxim Magazine May Edition. Kahit hindi mag-alis ng saplot, lutang pa rin ang alindog ni Angel. Parang rosas ding namumukadkad ang ganda ni Angel na magdiriwang ng kanyang 23rd birthday sa Miyerkules. Yeah. Konting hangin. There. Good. Eyes here. Natutuwa rin si Angel sa mainit na pagtangkilik sa lobo, kung saan aabangan ang marami pang revelasyon sa kanyang pagkatao at sa relasyon nila ni Piolo Pascual. Gayon din sa pagdagdag ng bagong sorpresang karakter sa teleserye. Samantala, minabuti muna ni Angel na wag na magsalita sa relasyon nila ni Luis Manzano. At sa likod ng glamour at mga isyong showbiz, mas nakikita ni Angel ang kahulugan ng kanyang pagkatao, kapiling ang mga kapuspalad na kabataang taga-Payatas, Quezon City. Kasama ang kanyang ama at mga taga-Gabriela, pinasaya ni Angel ang napakaraming bata sa kanyang advanced birthday party kahapon. Naikwento rin ni Angel na nag-disguise siya para personal na makilala ang mga bata ng Payatas at maimbitahan sila sa okasyong ito. Pagbilad ako sa araw para makita ko sa sitwasyon. Nag-invite ako ng mga bagay. Ito yan, mga na-meet ko yan, kaya kilala. Pinagkatawalan nila ako kasi may pustiso ko habang kausap ko. Sa'yo nakikilala na pala nila ako, yun na sa nagsasalita. Iba-iba yung pakaramdam talaga na nandito na nasa-share ko yung blessings na natatanggap ko. Sa gitna ng kislap ng kanyang ginagalawan, nakita ni Angel ang regalo at tunay na katuparan sa kanyang kaarawan. Yung totoong kaligayahan talaga na simple lang pero may katuturan. Mari Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, exclusive sa Wana pag-aari ng isang starlet, bumulaga sa isang shop sa Quezon City.
Isa pang exclusive, dating Pangulong Cory Aquino, masayang nakiparty sa unang kaarawan ng apong si Baby James. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol. Natarantang isang starlet na madiskubring nakatakas sa kulungan at nakalayo pa ng 6 na bloke ang 14 na talampakang alagang sawa sa Quezon City kaninang umaga. Nagpapatrol, Joey Villarama. Pakakainin na sana ng starlet na si Thea Aquino ang kanyang 4 na alagang sawa kaninang umaga nang mapansing nawawala ng isa sa mga ito na pinangalanan niyang Oye. Galing bakasyon si Aquino kaya ngayon niya lang napansing wala nang isa sa mga ahas na nakadisplay sa kanyang restaurant. Dito siya dumaan, tapos hinanap namin kung saan-saan, tapos kisame kung saan-saan dyan kasi bukas kasi to bukas tong bintana namin. Tapos nakita nila, natakot yung mga tao, nakita nila yung buntot daw. Laking gulat naman ang empleyado ng isang motorcycle shop sa Visayas Avenue nang makakita ng 14 na talampakang sawa sa kisame ng kanilang tindahan. Dali-dali niyang tinawag ang mga tauhan ni Aquino para ipakuha ang ahas. Ayun! Hindi ko makita. Ayun o. Laki o. Pag dito na yung ulo, ilagay mo ng ulo, babagsak na yan. Sumapaka. Lubos naman ang pasasalamat ni Aquino na hindi nasaktan ang kanyang alaga. Kasama si Aquino sa pelikula ng Hollywood hunk na si Josh Hartnett na nag-shooting ng ilang eksena ng kanyang pelikula sa Mount Diwalwal sa Davao noong isang taon. Nakilala rin si Aquino sa mga fashion show bilang Snake Woman na nagmomodelo bit-bit ang mga paborito niyang sawa. Di ba po yung kadalasan naririnig natin, malas sa iba. Pero sa akin po, swerte siya. Anong swerte? Maraming mga blessings na dumarating sa akin Nagbabala naman ang DENR na posibleng bawiin ang wildlife registration sa mga ahas ni Aquino. At kung mapapatunayang nagpabaya siya at hindi sumunod sa mga probisyon sa tamang pangangalaga sa mga sawa, maaaring bawiin ang mga ito mula sa kanya. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. Patuloy ang maalinsangang panahon sa buong bansa maliban sa Southern Mindanao na makakaranas ng ulan. Mainit sa Metro Manila at Cavite sa 36 degrees Celsius. Kung uulan man sa Luzon, mahina lang sa hapon. Palalamigin naman ang pinaghalong easterly wind at northeasterly wind ng Bacolod at Iloilo sa katamtamang init na 34 degrees Celsius. Maaraw sa natitirang bahagi ng Visayas. Maaring umulan, ngunit dadaan lang. Makulimlim at uulan sa Southern Mindanao dulot ng ITTV. Maganda naman ang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. At para naman sa ating ulat kaalaman, alam niyo ba na merong lawi na malaki na ng kaunti sa maya na nahanap dito sa Pilipinas? Ang Philippine falconet o Microherax erythrogenis ay ang pinakamaliit na bird of prey o ibong mandaragit sa buong mundo. Ang pakpak nito ay may habang 6 inches lamang at kumakain ito ng maliliit na insektong nauhuli habang lumilipad. Endemic ito o tanging sa mga gubat lamang ng Pilipinas na hanap. Dito sa Luzon, dati-rati nakikita ito sa Parañaque at Las Piñas, ngunit sa kawalan ng puno, namumugad na lamang to sa bundok Makiling sa Laguna at Mount Palay-Palay sa Cavite. Ang Pilipinas ang isa sa pinakabayaman sa biodiversity o dami ng hayop sa buong mundo. Pero hindi ito magtatagal kung patuloy nating puputulin ang ating mga puno sa gubat. Ito pong inyong Kuya Kim nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Susunod, dating Pangulong Aquino naging emosyonal sa unang pagharap matapos ma-diagnose na may colon cancer. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.